day that will be when my Jesus I shall see. Di natin alam, maaring mamaya bukas, i-rapture na. Kaya at least ginawa natin yung ating best sa Panginoon. Amen? Pero alam mo ninyo, hindi magiging kompleto kung wala ang salita ng Diyos. At bago natin mapakinggan ang mensahe ngayong gabi, tayo munang lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat. Kami po ay nagpupuri sa patuloy na tagumpay na pinagkakaloob po niyo sa amin. Kami po ay mga anak po ninyo na inyong iniligtas lamang ayon sa inyong biyaya na wala kaming magagawa, Panginoon, kung hindi lamang po sa inyong kapangyarihan sa aming buhay. Salamat sa inyong lingkod na ginamit upang mangaral ng inyong salita kagabi, Panginoon. Salamat sa tagumpay at ang aming dalangin, patuloy na pangunahan po ninyo. Puspusin po niyo siya ng inyong kapangyarihan. Kalakasan na nagmumula sa inyo at tulungan po ninyo na ang bawat isa ay magkaroon ng pusong magpapasakop sa inyong kalooban, susunod sa lahat ng mga bawat ipag-uutos po ninyo. At huwag niyo pong pahihintulutan, Panginoon, na sa gabing ito, ang bawat isa ay aalis dito sa lugar na ito na hindi dala ang pagpapala, Panginoon. Nihiling namin ang inyong pangunguna, nihiling namin kayo po ang siyang gumabay sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Na ang mga bawat awitin na meron po kami ay paghahanda lamang upang ang bawat isa ay makikinig ng inyong salita. I-bless po kami, tinataas namin ang inyong dakilang pangalan sapagat ang lahat ng aming hinihiling sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. All the people say, Amen. Mga kapatid, ngayong gabi, kung paano naging matagumpay ang ating pananambahan kagabi or yung ating unang gabi ng revival, at naniniwala ko na ito ay muling magiging matagumpay ngayong oras na ito. Amen? Handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Let us call our speaker. Alam po ninyo, ako'y nagpapasalamat sapagkat siya'y patuloy na ginagamit ng Diyos. And let us pray for Him na patuloy siyang gamitin upang mangaral ang iyong salita. At marami pang mga simbahan ang pagpalain ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pangangaral po niya. Amen? Ngayong gabi, pakinggan po natin ang mensaheng dadalhin sa atin. Tawagin po natin Bishop Freddy De Vega to preach to us the Word of God. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Napakasarap mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Our praises, our singing is good, and I believe God is very happy and well pleased. Pero walang ibig sabihin ang lahat ng yon. Kung pagdating po sa kanyang salita, dry po tayo. Kaya naniniwala po ako na ang mga tunay na sa Diyos, laging kagalakan na makarinig ng salita ng Panginoon. Amen? Lahat ng pinagpala kagabi, please shout, Amen! Wow! Purihin ang Diyos. You may now be seated. Maaari na po tayo maupo. Again, I would like to take this opportunity to first of all thank our God for giving me this opportunity, this privilege, ano po, na maipangaral ang kanyang banal na salita. Alam po ninyo, ito ang aming kasiyahan at kasayahan. Yung pong magamit ka ng Panginoon sa pangaral ng kanyang salita. Yung maimpluwensyahan po ang mga mananampalataya sa buhay na ninanais ng Panginoon. Ito po ang lagi kong iniisip. Nung tayo po ay mga unbelievers pa, ano ho? Sigurado po yan na meron din po tayong impluensya. Kapag ka inisip nga lang po natin, sa anong paraan tayo nakaka-impluensya? Okay? Titiyakin ko po na po posibleng noon, may mga taong hindi marunong uminom ng alak dahil sa iyo na-impluensyahan mo. Or marahil, isa ka sana impluensyahan. Mga hindi po naman marunong manigarilyo o magbisyo, pero dahil sa impluensya mo, natuto po sila. Kaya sabi ko sa Panginoon, nakakalungkot. Kung nung unbelievers po tayo, Kristiyano na tayo, hindi tayo mang-i-impluensya. Amen? I believe ito ang pinakamagandang panahon at pagkakataon at kalagayan upang tayo po ay magdulot ng impluensya
dito po sa marumi at madilim na sanglibutan. At ngayong gabi po, maganda rin na ang kapwa natin mga Kristiyano ay maimpluwensyahan po natin sa tama. Yung po bang kapag ka nagkakantahan, maimpluwensyahan mo sa pamagitan ng pag-awit mo yung mga hindi umaawit. Amen? Yung pong hindi marunong tumugon sa salita ng Diyos, matutong tumugon at maimpluwensyahan ng pagtugon mo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, sa isang tuwirang pagpapahayag po, ang simpleng gusto ko lamang sabihin sa bawat mga mananampalataya, marapat at tama lamang na kung ito pong gawain ito'y inaangkin po natin na gawain ng Diyos, ito po ay hindi dapat maging patay na lugar. Ito po ay hindi dapat maging matamlay na tanawin. Ito po ay dapat maging buhay at kakitaan at kadamahan ng kasiglahan sa ating Panginoon. Amen? Ngayong gabi, ang mga awitin po ay mga pawang naghahanda. Nag-set ng ating mood sa ating pong final challenge for this revival meeting. In fact, ang ating pong mensahe ay shoot na shoot doon po sa inyong mga awitan, sa ating pong mga naging pag-awit ngayong gabi ito. Ang mensahe po natin ngayong gabi ay masusumpungan po natin sa aklat ng mga pahayag. Ano po? In the book of Revelations. And again, I would like to request all of you to please stand up. Tumayo po tayong lahat. Babasa po tayo ng isang talata na siyang magiging teksto po natin para po sa mensahe ng Panginoon. Just one verse. Revelation chapter 22 and verse number 12. Revelation chapter 22 and verse number 12. Gusto ko pong matiyak, gusto ko pong malaman kung lahat po ay nakapagbukas na ng Biblia. I would like to know, please say amen kung handa na po kayo. Okay, I would like to request all of you now to please read our text. And make sure as you read our text tonight, you will read it with understanding. Kumbaga po, babasahin mo pa lang, hayaan mo na ang banal na spirito gumalaw na kaagad sa puso mo ngayong gabi. Alright? Revelation 22 verse number 12, all together, loud and clear, begin. Okay, again for the second time, ako naman po ang babasa. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. The title of the Lord's message tonight, Jesus will surely come. Who will receive a reward? Who will receive a reward? Sino po ang tatanggap ng gantimpala? Let us come to Him in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, ngayong gabing ito, muli po kaming tumatawag sa iyong kataas-taasang pangalan. Kumikilala na Ikaw ang aming maaaring panghawakan. Lord, we admitted and acknowledged the fact that without you, wala po kami magagawa. Empower me tonight, Heavenly Father. Fill me with your Holy Spirit. Use me to accomplish your will in the lives of your people. I pray, O Father, that you will touch the heart of your people tonight and you will talk to them. Thank you so much for the privilege, Heavenly Father. Kontrolin mo po ang aking bibig. Ang salita mo po ang maipahayag. Ang kalooban mo po ang maisakatuparan. At ang bawat nais mo pong kausapin, naway matutong tumugon ngayong gabing ito. Panginoon, ipagkaloob mo po ang aming desire na revival. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, please be seated. The verse is very clear. In the vision of John the Beloved, alam niyo po yung pinaka-senaryo. Si John the Beloved
ay ipinatapon po doon sa island of Patmos. At mula doon sa kalagayang siya ay pinatapon doon at nakaranas ng paghihirap at na-torture po siya at kung ano-ano pa, siya po'y ginamit ng Panginoon upang isulat ang aklat na ito. Okay? At sa bagong tipan po, the only prophetical book is actually the book of Revelation. Okay? Pag inyo pong tinunghayan sa kahuli-hulihang mga talata, meron pong mga bagay na po pwede tayong mai-consider. In verse number 20, ang sabi po ng Bible, He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Makikita po natin dito sa huling talata ng banal na kasulatan, yung pong huling pangako, the last promise. Mapapansin nyo po rito, the last prayer, even so, come, Lord Jesus, and the last pronouncement. At ang pinakasentro po ay ang patungkol sa pagtiyak ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi po ng verse number 7, dito po sa pareho po nating kabanatang tinutunghayan, ang sabi po ng sulat ni John sa nakita niya sa pangitain, Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Verse number 12 again, And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. And in verse number 20, Surely I come quickly. So nais kong magdwell tayo doon sa pangitain na ipinakita ng Panginoon kay John. At medyo gusto ko pong pansinin po natin na sa pangitaing ito, mayroong isang bagay na dapat maging motibasyon po ng mga mananampalataya. Ano po ito? Balikan niyo po ang ating teksto. Ang sabi po ng ating teksto, Behold, I come quickly, at itong portion na to, gusto ko pong pansinin natin mga kapatid, para lahat ng mga nanlulumo ay magbagong sigla at magbagong lakas. Yung bang medyo nadi-discourage na po, yung medyo nangihimagod na po, yung medyo nangihinawa na po, yung bang parang sa buhay pananampalataya mo, dumarating ka na doon sa time na parang sa ganang iyo, routine and mechanical na lang ang iyong ginagawa, na para bang wala na po yung excitement na katulad po ng dati dahil sa atake ni Satanas sa iyong buhay pananampalataya, na parang ang paglilingkod mo ay wala lang, walang palakpakan ng tao, walang kapurihan ng tao, at para bang hindi napapansin mga kapatid, ngayong gabi gusto kong makita mo na ang Biblia ay may malakas na sigaw na lahat ng yan ay hindi mawawala ng kabuluhan. Amen? Ang sabi po ng banal na kasulatan, Behold, I come quickly and my reward is with me. Nakita ni John sa kanyang vision that the Lord Jesus Christ is actually coming with haste, with excitement, with haste, na ang sabi po, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Amen? Wow! Hindi ko babaliwalay nito kung ako ay isang matinong Kristiyano. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po pwedeng walang dating ito. Ang lakas ng dapat maging impact sa buhay ng isang mananampalataya, ang katotohanang nakita ni John that the Lord Jesus Christ is coming with haste, with rewards mga kapatid, na ang sabi niya, ang reward na ito ay ibibigay niya sa mga kinauukulan. Amen? To give every man as his work shall be. Mga kapatid, ito po ang nais kong maging tanong na sagutin sa mensahe. Who will receive a reward? Sino po ang mga tatanggap ng gantimpala? Mga kapatid, ito po ang aking nais bigyan ng diin ngayong gabing ito, upang ang mga laglag ay bumangon, upang ang mga nangihinawa ay muling ganahan, upang ang mga nangihina ay muling magbagong sigla at magbagong lakas. Ang tawag natin dyan, revival. Amen? We would like to encourage all of you tonight using this very message of God concerning the surety of His coming. Mga kapatid, tinitiyak ko po sa inyo, babalik ang Panginoon. Amen? Jesus Christ will surely come. Alam niyo po,
nung pong unang panahon pa lamang, sa mga panahon ng pagsulat ni Apostol Pablo, ito na ang isa sa madalas niyang binabanggit. In fact, sabi ko nga, yung mga mensahe pa lang ng mga awitin natin kanina the messages of the song, for me, I believe, enough to give enlightenment sa ating pong mga kaisipan bilang Kristiyano. Sapagkat lahat ng awit na yan, hindi basta awit na nilikha ng tao, kundi yan ay naitungtong sa banal na kasulatan. Amen? Mga kapatid, malinaw at malakas ang sigaw ng banal na kasulatan, muling babalik ang Panginoong Jesucristo. Jesus Christ will surely come, and the question now is that, who will receive a reward? Alam niyo po, meron pong mga ilang bagay na kung tutuusin po sa ating pong panahon ngayon, para pong natatabunan na Like for example, gaano pa po bang karaming mga churches ngayon ang medyo sumesentro pa din doon sa katiyakan ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Okay? Kumbaga po, ito'y unti-unti na. And that is the intention of the devil. The very goal of the devil for us to disregard this very truth, mga kapatid, sapagkat ito po'y meron pong magiging epekto sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Yung bang malibang tayo ng mundong ito? Hindi ba? Sino sa inyo ang hindi sasang-ayon na ang mundong ito'y labis na nakalilibang? Di ba? Because Satan is trying everything. Satan is actually working out for us, for our attention to be diverted. Ang gusto po ni Satanas, medyo malihis yung kaisipan natin. Kasi nga naman, kapag hindi mo nabigyang sentro ang katotohanan, any moment, maaaring bumalik ang Panginoon. Remember that? Natatandaan nyo po yan? Ang ating pong isa sa mga tinatayuan, we believe in the imminent return of our Lord Jesus Christ. At sinabi ko po sa inyo, huwag nang palalimin ang doktrina. When we say imminent, it simply means any moment. Imminent. Diba? Jesus Christ will come any moment. Ang tawag doon, imminent. Amen? Maybe morning, maybe noon, maybe evening, or maybe soon. Doon sa panahong libang ang mga tao, pwedeng doon dumating ang Panginoon. Sa panahong ikaw ay sabik, pwedeng doon bumalik ang Panginoon. Sa Panginoong hindi ka nagtatapat, sa panahong hindi ka nagtatapat, maaaring doon bumalik ang Panginoon. Wala akong pakialam sa kung ano man ang ginagawa ng tao, basta ang aking pinangahawakan, yung tiyak na pangako ng Panginoon, any moment, babalik ang Diyos. Amen? At ang sabi sa kanyang pagbabalik, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Sabi po nung mga ilang nagtuturo at nagbibigay pahayag tungkol dito, nadidelay lang ang pagdating ng Panginoon. Kasi sabi ng mga kritiko, noon ko pa naririnig yung babalik ang Panginoon. Noon ko pa naririnig na babalik ang Panginoon. Noon ko pa naririnig na mga huling araw na. Ang tagal-tagal naman ang huling araw na yan. Minsan kung mag-isip tayo doon sa kaisipan natin bilang tao, isa sa dapat maintindihan nating lahat na ang Diyos natin hindi sakop ng batas ng panahon ng tao. Ang Diyos ay umiiral sa kanyang sariling panahon. Tama po? Kaya nga kahit si Blessed Mary, kung natatandaan nyo po sa first miracle ng ating Panginoon Jesucristo nung in-approach po siya, ano ang sagot ni Jesus Christ sa kanya? Nung nawala na po ng alak, nung inumin, ano po ang sabi ni Mary? Wala nang inumin. Ano ang sabi ni Jesus Christ sa kanya? Woman, what have I to do with thee? My time is not yet come. Ang simpleng gustong sabihin ni Jesus, may panahon siya sa bawat bagay. Hindi yung panahon mo, kundi panahon niya. Di ba? So kaya ganun din po ang ating dapat maintindihan. Kung ang turo ng Bible, nasa mga huling araw na tayo, mga kapatid, paniwalaan po natin yan. Di ba? Bakit noon ko pa narinig yung huling araw hanggang ngayon? Di ba? Minsan, kaya nga sabi ko po, ang Diyos hindi po siya po pwedeng mamali. Naniniwala po tayong ang Diyos hindi mamamali, hindi po pwedeng magkamali. Ang Diyos ay laging tuwid sa kanyang kapasyahan. Ang Diyos ay laging timing sa kanyang kapanahunan. Amen? Hindi po pwede. Diba? Naaalala ko nga po natatandaan nyo si Lazarus? Nung namatay po siya, hindi ba nung dumating ang Panginoong Jesus, ano pinalabas ni Martha? Late ang Panginoon.
Sabi niya, sana kung dumating ka lang kaagad, Panginoon, di sana buhay pa tong kapatid ko. Alam niyo, nalilito ko doon sa takbo ni Marta na yun eh. Kasi yung kanyang pahayag, para bang bida ang Panginoon, pero makikita nyo na pinagdudahan niya ang Panginoon. Nakakalito, para bang hangang-hanga siya sa Panginoon. Kasi ang concept, kung dumating ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko eh. Diba? Pero sa kabilang panig ng pahayag niya, para bang, bakit kasi ngayon ka lang dumating eh? Nakuha niyo po yung point? Diba? Para bang mali ang Panginoon sa kanyang panahon ng pagdating. Okay? Kung dumating ka lang, sana, kung dumating ka lang kaagad, sana buhay pa ka, hindi sana siya namatay. Mga kapatid, malaki ang problema. Kung dumating si Jesus ng buhay pa si Lazarus, ano sasabihin niya? Buhay, mabuhay ka. Naintindihan niyo po? Ang patutunayan niya, He is the power, and di ba? He is the resurrection and the life. Jesus Christ will going to prove that He had power, na buhayin yung patay. Kung dumating siya, di ba? Baka nga kung ganun ang nangyari, teka, buhay pa pala, makaalis muna, di ba? Kasi ang kailangan, dumating siya sa kalagayang patay at nakaratay na si Lazarus para makita na siya ang Panginoon na may kapangyarihang bumuhay. Kaya hindi tama ang kaisipan ni Marta na bakit na late si Jesus Christ. Hindi siya na-late. Anong gusto kong sabihin? Bakit doon pa last days na eh? Ba't hanggang ngayon di pa siya bumabalik? Late ang Panginoon? No! Alam ng Diyos ang tamang panahon. At may panahong nasa kanyang katakdaan at kapasyahan at sinadyang hindi ipaalam sa atin kung kailan ang eksakto. Bakit? Kasi ang mga tao talagang, siguro pag nalaman yung bukas na, kayo na pinakamasipag na tao ngayon. Naintindihan niyo po? Ang maganda para lagi kang masipag, ang ilagay sa iyong kaisipan, baka mamayang gabi na siya dumating, baka bukas na siya dumating, baka ngayon na siya dumating. Kasi nga walang tiyak na panahon at araw sa atin bilang mga tao, kaya ang dapat maging epekto nito, lagi kang gumanap ng kanyang kalooban. Yung bang araw-araw iniisip mo, baka ngayon na siya dumating eh, kailangan di ba? Gawin ko yung pinagagawa niya, gawin ko yung kalooban niya. Kung alam mong sa isang taon pa, baka magpabanjing-banjing at magpabonjing-bonjing ka pa dyan. Malinaw? Sa sulat ni Pedro, alam niyo sabi niya, itong ikalawang sulat na ito, kaya ko na lang isulat sa inyo upang paalalahanan kayo doon sa mga sinabi na tungkol sa Panginoon. Okay? Kaya yung mga nagsasabi ka, noong ko pa naririnig yan eh, noong ko pa naririnig yung preaching na yan eh, yung mga pastor na nangaral yan, patay na nga ngayon eh. Ba't hanggang ngayon, hindi pa? Ang tagal-tagal naman. Alam niyo ang isang nakita kong sagot? Yung sinabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 3, verse number 9. That the Lord is not slack concerning His promise, but some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mga kapatid, huwag mong problemahin kung kailan siya darating. Ang problemahin mo, handa ka ba kapag ka siya'y dumating? Amen? Kung darating siya any moment. Sabi ng verse number 8 ng 2 Peter chapter 3, ayoko maging ignorante kayo tungkol dito, na ang isang araw ay maaaring katumbas ng 1,000 taon sa Panginoon o 1,000 taon ay katumbas ng isang araw. Baka naman magkwenta kayo, isang araw, 1,000 taon, 2040 na tayo. Di ba? Hindi nyo kailangan literally i-compute yon. Kasi ang simple lang ibig sabihin, huwag kayong mag-isip na ang panahon ng Diyos ay katulad ng panahon ng tao. Siya ay nag-ooperate sa kanyang sariling panahon at sa kapasyahan ng Diyos, sinabi niya na babalik siya at kailangan nating maghanda. Amen? Balikan po ninyo, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Siguro, umpisahan na natin yung preaching para makatapos tayo. Pwede na ba natin umpisahan? Umpisahan, Pastor? Who will receive a reward? I believe, kahit kayo, kaya niyong sagutin eh. Ang sagot dito, hindi ako. Ang sagot dito, hindi ikaw. Sino po? The faithful.
Who will receive a reward? Number one, the faithful. Amen? Yung mga nagtapat, yan ang sinasabi po ng Biblia. And moreover, it is required unto stewards that a man be found faithful. And listen, in Matthew chapter 25, doon sa mga ipinakita po sa ating pahayag ng ating Panginoon tungkol sa kanyang pagdating, ang isa sa dapat niyong maintindihan pagharap natin sa Diyos, anong sasabihin niya? Well done! Good and hello! Good and faithful servants. Enter thou into the joy of thy Lord. Sa madaling salita po, ang gagantimpalaan, ang tatanggap po ng reward ay ang mga matapat. Okay? Sino po yung matapat? Palagay ko po, para ho hindi na tayo magkahirapan, huwag tayo magpakalalim. Yung po bang mananampalatayang pagka po gustong mag-absent, nag-a-absent, o yung hindi po patuloy sa pagdalo, matapat po ba yon? Yung miyembro po bang tuwing service po, laging late, matapat po ba yon? Matapat po ba yon yung miyembrong laging late? Yung mga miyembrong minsan, naka-attend ng on time. Ang tawag ba doon, matapat? Yung minsan naka-attend ng on time, ang tawag doon, hindi matapat. Ang tawag doon, natapat. Diba? Yung kung lagi kang uma-attend ng on time, matapat yun. Pero yung minsan ka lang naka-attend ng on time, natapat lang yun. Ang bibigyan ng gantimpala at tatanggap ng gantimpala, yung matapat, hindi yung natapat. Diba? Kaya sana po, mga kapatid, natuwa kayo sa aking ipinagtapat. Amen? Maganda kasi tapatan tayo. Who will receive a reward? The faithful. Faithful ba yung on and off ang pag-attend? Faithful po ba yung pati ikapo ipinaganasaan at hindi ibinibigay? Faithful po ba yun na halos lahat ng mga miyembro, yung mga kasamahan mo, alam mo nagbigay ng first fruits, ikaw hindi ka nagbibigay? Matapat ba yun? Mga kapatid, sa faithfulness, alam nyo ang sentrong pinag-uusapan dito, stewardship. Even in the parable, in the New Testament, stewardship ang pinag-uusapan. At pagka pinag-usapan ng stewardship, we're always talking of the time, talent, and treasure. Pag pinag-uusapan po natin yung stewardship, ito ang walang makakatangging kahit sino. Kasi lahat ng tao, lahat ng Kristiyano, binigyan ng oras. Amen? Kung unbeliever ka, maintindihan pa kita. Sige po, a-attend ako pag may time. Sige po, sasama ako sa visitation pag may time. Sige po, di ba? Mag-join ako sa choir pag may time. Ano ibig mong sabihin? Yung mga nagko-choir, walang time? Wala lang magawa? Nasaan ang mga tapat? Most men proclaim their own goodness, but a faithful man, who can find? Maraming mga Kristiyano, pag kinausap mo, ang daming galing. Ang daming pagmamapuri. Ang daming husay. Pag nagkwento, bidang-bida, mga kapatid. Pero ang tanong, yung taong matapat, sino ang makakasumpok? Naniniwala po ako, mga kapatid, na yung mga adult natin na sa kanilang edad, na patuloy pa rin dumadalo, yan po, may katapatan sa Panginoon. Amen? At sa kabilang panig naman ito, nahihiya naman ako ng mga kabataan na lilate pa sa gawain ng Diyos. Balik na naman tayo sa ating 40 anyos na kapatid. Nay, 80 po? Pasensya na po kayo, malituhin po ako eh. Kasi naman pinakikitaan nyo ako ng ganyang ngiti eh. Pang 40 lang po dating yan eh. Maiba po ako, ito po ba'y nabili nyo na? Ito pong upuan na to? Kasi paborito ni nanay dito, ano? May kanya-kanya na po ba kayo dito? Ha? Senior citizen po? Talaga po?
Mga kapatid, senior citizen na. Yung iba po, lalo na kung kaisipang hindi mananampalataya, dapat sa inyo naglilibang na lang, dapat sa inyo nasa bahay na lang, dapat sa inyo inaalagaan na lang. Pero tingnan nyo po, hanggang ngayon, nasa church pa din. Kabataan, makinig ka sa akin. Kung ngayon pa lang pabanjing-banjing ka sa spiritual life, naniniwala ko lalo na pagtanda mo. Kasi ngayong kalakas-lakas mo, ayaw mong paggamit sa Diyos eh. Pagka tumanda ka pa kaya, tsaka magpapagamit ka. Pag ikaw hindi nagtino, baka nga hindi ka na tumanda. Baka kuning ka na kaagad ni Lord. Mga kapatid, kailangan bang pahirapan ng mensahe? Sino ang tatanggap ng gantimpala? Yung matapat. Yung mga hindi pala atin, matapat ba yon? Yung hindi mga palabigay, matapat ba yon? Yung pong hindi po supportive sa gawa, matapat ba yon? Sino ang matapat? Sino kaya sa atin ang pagtumayo sa harapan ng Panginoon ang maririnig niya? Well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Amen? Palagay ko po, pagharap natin sa Panginoon, ang pinakamatamis na salitang maririnig natin, yung sa bibig mismo ng ating Panginoon, sasabihin niya, good and faithful servant. Gaano ho kaya ang mga mananampalataya na pag humarap sa Diyos, ang sasabihin ng Diyos sa kanya, slothful servant. Tamad. Mga Kristiyanong linggo na, nagugulat pa, linggo ba ngayon? Yung mga Kristiyanong Sabado pa lang, aburido na. Bakit? Linggo na naman kasi bukas eh. Mga kapatid, behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man as his work shall be. Amen? Oh, kaya nga, itong mensahe natin, kaugnay din ito ng kagabi. Kahit hindi ka pinalakpakan, kahit hindi ka pinupuri, kahit hindi na ipaskil ang pangalan mo, kahit hindi po, di ba? Kahit kulang ka sa hima, sa taplos, o tapik sa balikat, basta gusto kong sabihin sa iyo na kung sa Diyos mo ginawa yan at nagtapat ka sa Diyos, ikaw ang isa sa bibigyan ng Diyos o ikaw ang isa sa tatanggap ng gantimpala. Amen? Mga nagtuturo sa mga bata, mga nasa ministeryong hindi po kita o tanaw, but faithfully, ginaganap ang kanyang gawain, isang masayang araw ang paghaharap natin ng Panginoon Diyos. Amen? Because God will surely reward you in that. Who will receive a reward? The faithful. Amen? And when we talk of faithfulness, we are actually focusing on stewardship. At pag pinag-usapan ng stewardship, we cannot avoid na tayo po'y humarap sa katotohanan. Ako at ikaw ay pinagkatiwalaan, binigyan ka ng oras, gamitin mo ng tamang oras, maging matapat ka sa oras na ibinigay ng Panginoon sa iyo, at hindi lang literally time, but even your very life. Pag sinabi nating time, yung buhay mo yan. Yung kung hanggang kailan ka mabubuhay sa mundo, isusulit mo sa Diyos yan. Di ba? Nay, kaya ho makabuluhan ang 80 anyos. Yan na po ang totoo. Wala na pong makakapagbago nito. Yun na po ang totoo. 80. Wala na hong tawad yan. 80 anyos. Sa 80 taong ibinuhay ni nanay sa mundo, anong edad po kayo na save? 19. Naintindihan nyo na po yun? 1987. Ako, nice. Ilang taon na lang kayong Kristiyano? Yun na lang ho. Mahirapan ako magkwenta. Kaya ako nagpastor. Hinarap ako sa math eh. Okay. So si nanay po ay 27 years na Kristiyano. During the time pa lang ni Pastor Mercado. Tama po ba? So sa madaling salita, kung tutuusin, markado na po kayo. Sa time pa lang ni Pastor Mercado, nandito na kayo. At ngayon po, si Pastor Emerson Cruz na ang nandito, mga kapatid. Nandito pa rin kayo. Kaya pag pinagsama sila, Mercadong Cruz. Amen?
nakamarka sa inyo ang krus ng ating Panginoon. Amen? Napakaganda pala talaga ng combination, kaya pala ang gawain ng Panginoon tumitindi. Sinimulan po sa markado, di ba? At ang pinakamarka po, krus, mga kapatid. Napakatindi ho nito. 27 years. Okay? At yung 27 years na yon, ano ho ang ginawa nyo para sa Panginoon? Yun po ang tinitingnan doon. Yung panahon, yung inukol mo para sa Diyos. Diba? Sabi ko nga sa inyo, marami po tayong mga pinagkakaabalahan sa mundo. Pero ilan yung pinagkakaabalahan po natin na kaugnay sa Diyos? Marami po kayong pinagbitawan ng pera sa buhay nyo. Pero gaano karaming perang binitawan nyo na kaugnay sa gawain ng Diyos? Naging mabuting katiwala ba kayo ng pera na yan? Naging mabuting katiwala ba kayo ng buhay na yan? Naging mabuting katiwala ba kayo ng talento na yan? Ang ganda nga ng boses mo na nung unbeliever ka, halos hinahangaan ka, pero sa karaoke mo ginamit yan. Hindi ba ngayong maging Kristiyano ka, mas magandang sa church mo ginagamit yan? Who will receive a reward? The faithful. We're talking of stewardship. Who will receive a reward? The fruitful. Yung mga mabunga. Amen? Mabunga. Yung bang hindi lang basta Kristiyano, kundi naging mabungang Kristiyano. The fruitful. Ang sisentrohan naman natin dito, hindi lang stewardship, soul winning naman. Kaya sabi ko, kaugnay ng mensahe kagabi. Kaya maganda po na kapag kami revival at tinan nyo pareho para talagang, kumbaga sa noong nanunood kayo, may kadobol. Amen? Ma-enjoy nyo ng gusto. Kasi kung di kayo nakaating kagabi, nakaganyan kayo. Ano yung kagabi, ha? Samantalang, kung napakinggan po natin, kasi ang sabi ng John 15 and verse number 16, napakaklaro eh. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, ano sabi niya? That you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Ang ating pong nakita ay ang kapahayagan ng Panginoong Jesus na nagsasabing kaya raw tayo pinili upang tayo ay magbunga. Sa Biblia po, pag inaral nyo sa Christianity, may iba't ibang bunga. Yung pananampalataya, may bunga yan. Diba? Sabi ni Santiago, ang bunga ng pananampalataya, mabuting gawa. Faith without works is dead, being alone. So meaning, the product of faith is good works. Yung pagiging mabuti, yung mabuting gawa. Kumbaga sa idea po, doon sa ating salvation, tinapos natin sa 8 and 9, yung ang kaparaanan ng kaligtasan natin, biyaya. Pero kung idudugtong nyo sa verse 10, ang resulta at dapat maging bunga ng ating pong kaligtasan, good works. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Ang tindi ng emphasis, di po ba? Lest any man should boast. Pero pagdating ng verse number 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Kaya kung totoong nanampalataya ka, ang bungang inaasahan sa iyo, mabuting gawa. Kung meron dapat mabait na tao sa mundo, hindi yung unbeliever. Ang dapat mabait na tao sa mundo, mananampalataya. Kung meron dapat kinakakitaan ng mabuting gawa, mananampalataya. Kung meron dapat sinasabing generous, mananampalataya, nakakalungkot po eh. May mga unbeliever, kung magbigay, grabe. Pero mananampalataya minsan, sa gawain na ng Diyos magbibigay, negatibo pa eh. Sipin nyo, project ang pinag-uusapan. Diba? Gawain ng Diyos ang pagbibigyan. Samantalang yung iba po, hindi mananampalataya, willing magbitaw ng pera. Okay? Sa paniniwala po nila na yun ay ginawa nila para sa Diyos. Ganon din po, kung talagang ligtas ka, nanahan sa iyo ang banal na Espiritu.
At ang isa, sa tinuro ng Biblia ang bunga, yung bunga ng banal na Espiritu. Kaya kung Kristiyano ka, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. At kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, ang sabi ng Bible, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance. Hindi po ba? Yun po yung mga bunga ng Espiritu. Pero kung ang pag-uusapan naman natin, yung ikaw mismo, yung isa bunga ng pananampalataya, yung isa bunga ng Espiritu, ikaw ngayon bilang Kristiyano, ang bungang inaasahan ng Panginoon sa iyo, yung kapwa mo tao na madadala mo sa paanan ng ating Panginoong Kristo, produkto sa soul winning po yan. At alam nyo po na sa Biblia, mayroon pong reward yung mga soul winner. 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 19, verse number 20, for what is our hope or joy or crown of rejoicing are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ that is coming, for ye are our glory and joy. Nililiwanag ko po sa inyo ngayon na ang isa sa bunga na nais ng Panginoon na makita po sa atin, yung bunga ng mga kaluluwang na ilapit po natin, at ang tawag sa reward na bitbit ng Panginoon, crown of rejoicing. Tingnan nyo yung consistency. Hindi ba doon sa parable sa Luke chapter 15, yung parable of the lost silver coin, the parable of the lost sheep, and the parable of the lost son? Di po ba? Lahat ng yon, ang sabi po, yung pong nawala na silver, nung nakuha, ano nangyari? Natuwa. Nag-rejoice. Yung nawalang isang tupa, iniwan yung 99 para kunin yung isang naligaw na tupa. Di ba? Anong sabi? Natuwa. May rejoicing. Yung pong prodigal son, nung lumayo at umalis, nung nanumbalik po, anong sabi? May rejoicing. Nagdiwang pa nga eh. At ang napakadiin po doon, there is rejoicing in heaven over one sinner that repented. Kaya tama. Sa soul winning, ang reward, crown of rejoicing. Amen? Kaya ho sa church, may mga church na kaya malungkot, walang bisita. Di ba? Ang isa sa nagpapasaya sa church, bisita. Kasi ang totoong epekto ng soul winning, saya. Kaya kung may bisita, masaya ang iglesia. Pag may naliligtas, masaya ang iglesia. Pag may nababautisman, masaya ang iglesia. Tayo pa lang po yun. Sa Biblia, diniklara na bawat kaluluwa na nadala sa Panginoon, nagdiriwang ang sangkalangitan. There is rejoicing in heaven. Kaya nga, lahat ng nadala nating kaluluwa sa Diyos, pag humarap ka sa Panginoon, sino ang tatanggap ng reward? The fruitful. At ano ang ating pong gantimpala? Crown of rejoicing. Wow. May tatanong lang po ako sa inyo. Kasi baka ang pinagmamalaki natin kadalasan yung tagal na nating Kristiyano eh. Ha? Hindi ho, yun ang pinag-uusapan doon sa tatanggap ng reward eh, yung matagal ng Kristiyano. Ang ating pag-uusapan yung bunga nung tagal ng pagiging Kristiyano mo. Diba? Subukan nyo lang. Walang nakakaalam na iba nito, ikaw lang. Sa tagal mo bilang Kristiyano, sino na ang pwede mong ituro na naakay mo sa Panginoon? Ebe, kahit 10 taong ka ng Kristiyano, kung kahit isa, wala kang naaakay pa sa Panginoon, mas mabuti pang wag mo na ipagmalaking 10 taon ka. Medyo nakakahiya po yun. Oho. Baka nga hindi medyo, sobrang nakakahiya po yun. Yung 10 taong ka ng Kristiyano, hanggang ngayon, wala ka pang nadadalang kaluluwa sa Panginoon. Eh yung iba talagang nadala, kaluluwa eh. Nasaan? Ay, hindi nyo makita, Pastor, kaluluwa po talaga eh. Huwag niyong baliwalain itong mensaheng ito. Kasi ang pinag-uusapan natin, hindi lang babalik ang Panginoon. Ang pinag-uusapan natin, may dala siyang reward. Kanino niya ibibigay yung reward? To give every man according as his work shall be. Kaya lahat ng nagtapat, yun ang bibigyan niya ng gantimpala. At yung lahat ng naging mabunga at nagbunga sa Panginoon, yun ang tatanggap ng gantimpala. Sino sa inyo ang mga magulang dito na tuwan-tuwa na yung anak nyo napaka-active sa school at tuwan-tuwa kayo na tuwing recognition day, meron pong natatanggap na medalya yung anak nyo na kung hindi nyo po pakaiingatan, malalaglag at ang may iwan po, yung pinaka-lace. Yun lang ang klase ng medalya pero sobra ang tuwa natin kapag ka po tatanggap ang anak natin ng mga medalyang yan. Tama?
Nung panahon po namin, di nga medalya, ribbon lang eh. Di ba? Grabe ang reward ko lagi dati. Ang award ko lagi, most neat. Ano ho? Puro neat lang. Kasi pagdating ho sa mga academics at saka ano, wala ho eh. Yun lang ang kaya kong gawin, maging malinis. Bakit? Kasi napansin ng teacher ko, hindi lang ako. Pag may exam, pati papel ko, lilinis, mga kapatid. Walang kasagot-sagot, kaya talagang sobrang linis. Mga kapatid, hindi ba yun din yung sinasabi ni Pablo? Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. Ang niliwanag niya, yung mga taong ito nagsisikap na kung saan yung natatanggap naman nila corruptible crown. Pero sa Kristyanismo, ang pinag-uusapan natin, incorruptible. Amen? Yung hindi nasisira. Kaya mga kapatid, magtataka ka kung Kristiyano to, pero walang interest doon sa mga award o reward na ibibigay ng Panginoon. Kung nag-aral ka nga interesado ka sa award na ibibigay doon po sa school. Samantalang yan po, ni hindi mo nga pagbabatayan. Kasi ito ang realidad. Meron pong first honor ng grade 1 hanggang grade 6. Meron pong may award ng high school. Pagdating ng college, ngayon ho, wala ng trabaho. May mga hindi naman ganong mga laging, di ba? Hindi naman ganong sa eskwelahan, hindi naman nakakatanggap ng medalya, pero ngayon po, may disente at maayos na trabaho. Mahirap pangawakan yung mga ganun eh. Pero mga kapatid, pag ikaw sa Diyos nagpakatapat, at kapag ikaw sa gawain ng Diyos naging mabunga, wow! Tatanggap ka ng gantimpala, amen? At ang gantimpalang tatanggapin mo ay gantimpalang hindi nasisira. Who will receive a reward? Number 1, the faithful. Number 2, okay, ang pinag-uusapan sa faithfulness, stewardship. Mga stewards. Ang pinag-uusapan sa fruitfulness, soul winners. How about point number 3? Who will receive a reward? The finisher. Sino ang tatanggap ng gantimpala? Yung mga nagtapos. Amen? Yung mga tinapos ang kanilang takbuhin. Sabi ko sa inyo, kaugnay ito ng mensahe kagabi. Si Apostol Pablo sa kanyang selflessness, sa kanyang self-denial, because of his determination to finish the race. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. At dahil sa kanyang ganong katinding devotion and determination and desire, what happened? Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 4 and verse number 6, for I am now ready to be offered, and the time of my departure, the time of my death is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Amen? Wow! Di ba? Huwag yung sinimulan mo, tapos titigil ka. Hindi na ito yung panahon para mag-backslide ka pa. Ang tagal-tagal mo na sa church, malaki-laki na rin ang naibigay mo, mahabang panahon na rin ang naigugol mo, tapos sinatake ka ni Satanas, bibigay ka, bibitaw ka. Mali! Dapat, ikaw ay nagsimula sa Diyos, tapusin mo. Ano man ang mangyari, ano man ang kinakaharap mong problema, ano man ang persecution, ano man ang mga maling unawa ng tao sa'yo, ano man ang mga maling bintang ng kahit sino sa'yo, just continue on. Amen? Keep on, mga kapatid. Finish the race. Ang sabi po ng Biblia, bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang takbuhin. Hindi po pwedeng iba ang tatakbo para sa'yo. Kailangan takbuhin mo yung takbuhin sa'yo inilagay ng Diyos. Di ba kaya nga nililiwanag natin Karaniwan po sa mga churches na pinakikialaman ng pastor sa pagpapastor, wala hong marating na maganda. Nagkakagulo lang po sa gawain. Pag nilagyan kayo ng Diyos ng pastor, yung pastor na yun po ang takbuhin ng Diyos para sa kanya. Kung miyembro ka, hindi yun ang takbuhin mo. Kaya wag yun ang pakialaman mo. Ang gawin mo, yung trabaho mo bilang miyembro.
Kung ikaw ay preacher, yung trabaho mo bilang preacher. Kung ikaw ay diakono, yung trabaho mo bilang diakono. Kung ikaw ay teacher, yung trabaho mo bilang teacher. Kung ikaw ay Sunday school, halimbawa, yung sa mga bata, yun. Kung ano yung takbuhin ng kalooban ng Diyos para sa iyo, yun ang takbuhin mo. At hayaan mo yung pastor sa gawaing ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. Diba? Kabisado nyo yan eh. Hebrews chapter 12, verse number 1. Anong sabi roon? Wherefore, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses. Ano sabi niya? Let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us. Ano sabi? And let us run the race. Let us run the race. Meron yata akong nakalimutan eh. Let us run the race. Let us run the race. Let us run the race. Meron yata ako na umit. With, mga kapatid, bakit kailangan lagyan ng with patience? Binigyan na tayo ng idea na ang pagtakbo sa takbuhing inilagay ng Diyos sa atin, darating ka sa time na kakailanganin mong magtiis. Amen? Let us run with patience the race that is set before us. Kaya kung sasabihin mo, Pastor, grabe na talaga itong mga nararanasan ko. Hindi na talaga biro itong pagsubok na ito. Mga kapatid, huwag ka na raw magtaka sa mga kung ano-anong saring pagsubok na darating sa iyo. Kundi ang sabi nga po ni Santiago, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, anong gagawin mo? Let him ask of God that giveth to all man liberally and afraid that not. Amen? Mga kapatid, let him ask of God. Yung takbuhin mo, walang ibang makatutulong sa iyo kundi ang Diyos. At ang sabi po niya, mga kapatid, ano man daw po ang maranasan natin, basta takbuhin nating may pagtitiis ang takbuhin. Bakit ho? Kasi pag tinapos mo yan, you will receive a reward. Tatanggap ka ng gantimpala. Sa school, first grading, top 1 ka. Nagsikap ka. Second grading, top 1 ka na naman. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, ha? Nakaka-relate ako dahil yan ang karanasan ko sa buhay. First grading, top 1 ka. Second grading, top 1 ka. Third grading, top 1 ka. Pero ang problema, nag-quit ka. Hindi mo tinuloy ang pag-aaral. Anong pagdating ng fourth grading? Top 1 ka ng first grading, top 1 ka, second grading, top 1 ka, third grading, uminto ka, tapon ka. Tapon. Hindi ka po pwedeng umakyat doon sa ano at sasabihin mo, hindi, ako nung first grading, ako nung second grading, ako nung third grading, quitter ka eh. Sana tinapos mo, amen? O ganun din tayo. Kahit pag-gaano ka kasipag nung unang mananampalataya ka nung nasa initial stage ka ng iyong spiritual life, para bang Ephesus, they work diligently, I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say that are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne this patience, and for my name's sake hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Yun ang problema. Kaya nga ho tayo may revival para palala sa iyo. Kapatid, medyo nalulubo ka na. Sayang naman yung mga sinimulan mo. Tapusin mo. Sayang naman yung mga kasigasigan mo dati. Sayang naman yung kada may project, bigay ka ng bigay. Tapos, bibigay ka lang din pala. Sino tatanggap ng gantimpala? The faithful. Sino tatanggap ng gantimpala? The fruitful. Sino tatanggap ng gantimpala? The finisher. Ang pinag-uusapan naman natin dito, kung doon sa faithful, yung stewards. Kung doon po sa fruitful, soul winner. Sa finisher naman, yung strivers. Di ba?
yung mga strivers, yung talagang nagsikap, yung nagsikhay mga kapatid, yung naging masigasig hanggang dulo mga kapatid. Hindi bumitaw, hindi bumigay, kinaya at inarap ang lahat ng laban. Yun nga, let us run with patience the race that is set before us. Alam nyo, tinuruan din naman tayo kung paano natin matitiis ang lahat ng yan Pagka medyo ikaw ay parang tinutukso na ng dyablo na bumitaw at bumigay, lagi mong tingnan si Jesus. Looking unto Jesus. That's the key. Looking unto Jesus. Yung iba kinabisan lang to, hindi inintindi. Di ba? Pagka kayo, bibigyan ng pansin nyo yung Bible, huwag nyo pong i-memorize lang, intindihin nyo. Na kailangan daw takbuhin may pagtitiis. Ang takbuhin inilagay sa harapan natin at tinuro kung ano ang dapat mong gawin para matakbo mong may pagtitiis. Ano yun? Ano man ang maranasan mo, huwag ka doon tumingin. Pag may bagyo, huwag sa alon titingin. Doon ka tumingin kay Jesus. Dahil pag ikaw sa alon tumingin at hindi kay Jesus, lulubog ka na katulad ni Pedro. Amen? But when Peter returned his sight on Jesus, diba, Lord, save me. Di binangon siya ng Panginoon. Kaya ang susi para makatapos ng may pagtitiis, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right throne of God. Amen? Importante po. Kaya revival Magandang isigaw sa inyo, be a finisher for God. Ha? Pastor, pahinga muna ako. Baka matuluyan ka. Ha? Baka pag naramdaman ng Diyos na iyan pala gusto mo, tuloy-tuloy na niya yan. Mas maganda sana kung Ford Everest ang magiging blessing mo, hindi forever rest. And behold, they come quickly. And my reward is with me. Para saan po yung reward na nakita ni John the Beloved na dala ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na with haste? Ano po yun? Para saan yun? Sinabi naman to give every man according as his work shall be. Mga kapatid, sana po matulungan tayo ng mensahe na to. Amen? Sana po medyo na-bless tayo sa mensahe ngayon. Sana po habang nakikinig kayo, iniresolve nyo sa puso nyo na hindi nyo dapat pakinggan yung mga bulong o sigaw ni Satanas ng pagtigil, paglihis, kundi sana mas binigyan pansin po ninyo ang sigaw ng katiyakan ng pagbabalik ng Panginoon at ang tanong, sino ang tatanggap ng gantimpala? Who will receive a reward? Yuko tayo, pikit tayo, magbulay po tayo ngayong gabi. Mga kapatid, I believe, napaka-importante nitong mensaheng ito. Kasi bagamat nag-aaral tayo sa masayang paraan, posible pong habang nakikinig ka, yun ang kalagayan mo Na ikaw yung medyo inaatake talaga ni Satanas na parang ayaw kang tigilan. Na ang gusto niya talagang mangyari, lumihis ka, tumigil ka, sapagkat ayaw ni Satanas na ikay magtapos at magpatuloy. Magpatuloy at magtapos. Nawa, bigyan nyo ng pagkakataon ng Diyos na kumikilos sa inyo ngayong gabi. At nawa, ito po ang maging resulta ng ipinanalangin nating revival sa bawat isa po sa atin. Yuko po tayo, pikit po tayo ngayong gabi. And as you pray, I believe the Holy Spirit is working. The Holy Spirit, I believe, is now giving conviction. Kamusta ang iyong spiritual na kalagayan? Oo, naniniwala kang babalik ang Panginoon. Pero niliwanag ng Diyos na hindi ganun lang iyon, na ikaw ay kukunin. Kundi may pagkakataon at panahon, nahaharap tayo sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo upang magbigay sulit po tayo, upang tayo'y kanyang gantimpalaan. The faithful
the fruitful, and the finisher. Ikaw ay steward ng Panginoon. Are you a soul winner for Christ? Can you consider yourself as one of these strivers? Are you really devoted, dedicated, and determined to finish the given race? Hayaan niyo pong gumawa ang mensaheng ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Tawagin ko po ang ating mahal na pastor. Tayo po lahat ay tumayo. Habang lahat ng ulo ay nakayuko. Mga kapatid, konti na lamang nalalabing pagkakataon sa atin upang gawin natin ang mga bagay na kung saan inaasahan ng Diyos sa atin. I hope na sa mensaheng ating napakinggan ay gumawa sa ating puso ang Panginoon. Malapit na dumating ang Panginoon. Subalit, sinong makakatanggap nito? Pwede ba ngayong gabi sabihin natin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako na ako'y maging matapat. Ako'y maging mabuga. At hindi lang yan. Ano man ang aking gagawin, ito ay aking tatapusin. Ito ay aking ipagpapatuloy hanggang sa iyong pagdating. Kung kinausap ka man ng Diyos ngayong gabi sa pamagitan ng kanyang salita, nandiyan kitang lumapit dito sa altar at kausapin ng Panginoon. Come on, members. Or maybe you are a member of some other churches. Why not come to Jesus now? Why not come to Jesus now? Meron kang gustong dalhin, ilapit sa Panginoon. Ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay naghihintay sa iyo. Come to Christ on Him believe. You can come to God. You can talk to God. Shall receive. Unless na ang bawat sa atin ay makita ng Diyos na nagpapakumbaba sa Kanya, Why not come ay to hindi siya makakagawa sa ating buhay. Why don't you come to Jesus Why not and come to humble yourself? Jesus? Aminin mo ang iyong kakulangan sa Kanya. Dalhin natin ang ating sarili. At upang anuman mga bawat pangangailangan magkaroon ng katuparan ngayong gabi. Trusting Him from day to day, He will keep you all the way. Pwede bang pagkatapos mong manalangin, manatili ka sa iyong kinalalagyan? Why not come to And I want you to look for a prayer partner tonight. Men with men, ladies with ladies. You can share your prayer request unto them. Sabihin mo sa kanya, Brad, can you pray for me? Come on. Look for a prayer partner. while we plead, while you see your soul's deep need, while your Father calls you home. Sige po. Hanap ka na makakasama mong mananalangin ngayong gabi. At sabihin mo sa kanya, kapatid, panalangin mo ako. Why not come to I'll give you time para manalangin. Why not now? Why not come to Jesus now? The ones who are far away, do not waste another day. Do not turn from God thy face, but today accept His grace. Why not now? Why not come to Jesus now? Why not now? Why not now? Why not come to Jesus now? In the world you feel to find out of peace for troubled mind. Come to Christ, on Him believe. Peace and joy you shall receive. Why not now? Why not now? Why not come to Jesus now? Why not now? Why not now? Why not come to Jesus now?
Let's sing the invitation song. And while we play, while you see your songs take me, will you not, my brother? All the chorus. Wanna come to Jesus now. Salamat, dakilang Diyos, ngayong gabi. Salamat sa tagumpay na pinagkaloob niyo po sa amin. Higit sa lahat, mga bawat anak po ninyo na lumapit po sa inyo, Panginoon. Ang katugunan ay hindi po nagmumula sa amin kung hindi sa inyo, Panginoon. Aming inig lamang ang inyong patuloy na pangunguna sa buhay po ng inyong mga anak. Anumang mga bawat pagkukulang na dinala sa inyo, magkaroon ng kapunuan, Panginoon. Ano mga bawat kalungkutan, ito'y maging kasiyahan sa mensaheng napakinggan, Panginoon. Aming dalangin ang inyong patuloy na pangunguna, patnubay po sa buhay ng inyong mga anak. At kayo ang siyang nagbigay muli ng lakas, nagbigay muli ng sigla, upang patuloy na maglingkod ng merong katapatan, ng merong bunga, at hindi humihinto sa paggawa para sa inyo, Panginoon. Ang lahat ay aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. And all the people will say, Amen. Thank you. Be seated, please. Maraming salamat sa mensaheng ating napakinggan. Amen? All the members say Amen. Okay, so nagpapasalamat tayo sa dalawang gabing revival. I hope na ang dalawang gabing yan ay naging enough